Mga kaibigan, kapatid, naramdaman mo na ba ang isang banayad na paglilipat? Isang tahimik na panginginig sa mismong mga pundasyon ng iyong pananampalataya. Ang pamagat ay nagsasalita ng isang timeline, isang countdown, isang pangwakas na pag-sign, ngunit hindi ang maaari mong asahan. Hindi ito isang nagliliyab na kometa, o isang pandaigdigang sakuna, kahit na maaaring dumating ang mga iyon. Ang tanda na ito, ang aking mga kaibigan, ay higit na nakakabagabag, mas personal, at mas mahalaga sa pag-unawa kung saan tayo nakatayo sa mga huling araw na ito. Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng isang oras na ang pag-ibig ng marami ay lalamag, Mateo Kapitulo 24 versikulo 12. Ito, ang aking mga mahal sa buhay, ay ang tahimik na lindol na nauna sa mahusay na pag-ilog. Sa loob ng maraming taon, marami ang nakatuon sa mga panlabas na kaganapan, naghahanap ng mga palatandaan sa kalangitan, sa politika, sa mga kaganapan sa mundo. Hinahanap nila ang dramatikong, ang headline grabbing, ang madaling natutunaw na soundbite. Ngunit ang pinakadakilang pag-sign, ang pangwakas na signal bago ang mahusay na pag-aani, ay nasa loob. Ito ay isang tahimik na pagtalikod, isang banayad na pagguho ng puso, isang mabagal na gutom ng kaluluwa. Ito ay ang panginginig ng pag-ibig, ang dimang ng pananampalataya, ang pagkupas ng pagkadali. Ito, ang aking mga kaibigan, ay hindi isang bagong paghahayag, si Jeremias, mga siglo na ang nakalilipas, narinig ang tawag ng Diyos, nadama ang bigat ng kanyang pasanin, at sinabihan, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, at bago ka ipinanganak ay inilalaan kita, hinirang kita ng isang propeta sa mga bansa. Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5. Ang tawag ng Diyos ay personal, intimate, at hinihingi ang isang tugon bilang personal at matalik. Ang tanda na ito, ang chilling ng pag-ibig na ito, ay hindi madaling makuha sa isang ulat ng balita o isang hashtag na trending. Ito ay isang tahimik na pag-alis mula sa tunay, isang banayad na yakap ng maginhawa. Ito ay ang mababaw na pananampalataya, ang panlabas na pagpapakita ng debosyon na maskang isang panloob na kawalang kasiyahan. Larawan ng mga masikip na simbahan, na puno ng mga tao, ngunit wala sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ang napakabuhay ng tunay na paniniwala. Nakikita natin ang ebanghelyo na nabawasan sa mga tulong na motivational speeches, isang mababaw na mahusay na nag-aalok ng maliit na sustansya para sa kaluluwa ng parched. Ang kagyat, ang desperadong pakiusap ng puso na sumisigaw para sa kaligtasan, ay pinalitan ng isang kultura ng kaginhawaan, ng pag-iingat sa sarili, ng espiritual na kasiyahan. Kami ay abala, kami ay ginulo, tayo ay manhid. Hindi ito oras para sa gulat, ngunit para sa malalim na pagsisiyasat. Ang panloob na tanda na ito, ang chilling ng pag-ibig na ito, ay isang tawag sa pagkilos, isang wake-up call mula sa kailaliman ng ating mga kaluluwa. Ito ay isang paghihiwalay, isang tahimik na pag-ayos, isang winowang ng trigo mula sa tahas. Ang paghihiwalay na ito, ang pangwakas na tanda na ito, ay hindi isang biglaang kaganapan, ito ay isang proseso, isang unti-unting pag-unve, isang mabagal na paghahayag ng totoong estado ng ating mga puso. Napahawak ba tayo sa isang anyo ng kabanalan, isang guwang na shell ng pananampalataya? O aktibong hinahabol natin ang tunay na artikulo, ang pag-ibig na nagbibigay buhay na nagpapalabas ng tunay na debosyon? Hindi lamang ito tungkol sa pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan, tungkol ito sa kalagayan ng ating mga puso. Totoong hinahanap ba natin ang Diyos, o simpleng naghahanap ba tayo ng ginhawa, naghahanap ng mga sagot na nagpapatunay sa ating umiiral na paniniwala, sa halip na hamanin tayo na lumago? Ang pangwakas na pag-sign ay hindi isang pampublikong paningin, ito ay isang malalim na personal na pagsusuri sa aming kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang panloob na pagbibilang, isang paghahanap ng kaluluwa na humihiling ng katapatan, kahinaan, at isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga pagkukulang sa espiritu. Dapat tayong maging maingat sa mga counterfeits ng imitasyong pananampalataya na nag-aalok ng isang guwang na pangako ng kaligtasan ng walang sakripisyo, ang pangako, ang walang tigil na pagtatalaga sa banal. Ang pangwakas na pag-sign ay hindi isang hula ng kapahamakan, ngunit isang tawag sa pagbabantay sa espiritu. Ito ay isang clarion na tawag sa panalangin, isang panawagan sa pagsusuri sa sarili, isang hamon na mabuhay ng isang buhay na sumasalamin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos.
Dapat tayong tumingin sa loob, sa kalaliman ng ating mga puso, at tanungin ang ating sarili, ang pag-ibig ko ba sa Diyos ay lumalakas na mas malamig, o aktibong ako ay nag-aalsa ng apoy ng aking pananampalataya, pinangangalagaan ito, minamahal ito, at hayaan itong gabayan ang aking bawat hakbang. Ang chilling ng pag-ibig, ang panloob na taglamig na ito, ay nagpapakita sa banayad na paraan. Hindi ito isang biglaang, dramatikong kaganapan, ngunit isang mabagal, hindi mapaniniwalaan na kilabot ng kawalang interes. Isaalang-alang ang dalas ng iyong buhay ng panalangin. Nabababa ba ito? Nalaman mo ba ang iyong sarili na nagmamadali sa pamamagitan ng iyong mga debosyon, ang iyong isip sa ibang lugar, ginulo ng walang humpay na ingay ng mundo? O ang iyong panalangin ay isang masigla, taos-pusong pag-uusap sa iyong tagalikha, isang mapagkukunan ng lakas at pag-iisa? Ang kalidad ng ating panalangin ay nagpapakita ng estado ng ating mga puso. Katulad nito, suriin ang iyong pakikipag-ugnay sa banal na kasulatan. Ito ba ay isang gawain, isang tungkulin na ticked off ang iyong dapat gawin listahan? O ito ba ay isang mapagkukunan ng malalim na inspirasyon, isang buhay na salita na direktang nagsasalita sa iyong puso at hamon na palaguin mo? Aktibong hinahangad mo bang maunawaan ang salita ng Diyos, o pinapahalagahan mo ba ito, na kumikinang na maliit na pagpapakain mula sa mayaman na tapestry ng karunungan at gabay? Isaalang-alang ang iyong mga gawa ng serbisyo. Nalaman mo ba ang iyong sarili na nagbibigay ng galit, pag-aalsa ng iyong oras at mapagkukunan? O mabibigyan ka ba ng malayang, maligaya, na may isang puso na umaapaw sa pakikiramay at pagmamahal sa iyong kapwa-tao? Ang tunay na serbisyo ay dumadaloy mula sa isang puso na umaapaw sa pag-ibig sa Diyos. Ang isang panginginig ng pag-ibig ay palaging nagpapaliit sa aming kapasidad para sa hindi makasariling mga kilos. Ang aming mga relasyon ay isang barometer din ng aming espiritual na kalusugan. Matyaga ba tayo, nagpapatawad, pag-unawa sa ating pakikipag-ugnayan sa iba? O nakikita natin ang ating sarili na madaling magalit, mabilis na humatol, at mabagal na magpatawad? Nagpapalawak ba tayo ng biyaya at awa sa mga nagkamali sa atin, o kumapit tayo sa sama ng loob at kapaitan? Ang aming mga relasyon ay sumasalamin sa estado ng ating mga puso. Ang isang malamig na puso ay nagpupumilit upang mapalawak ang init at pakikiramay. Ang panginginig ng pag-ibig ay hindi lamang isang panloob na pakikibaka, mayroon itong panlabas na pagpapakita. Ito ang pagguho ng ating moral na kumpas, isang mabagal na pag-agos mula sa mga prinsipyo na minsan ay gumagabay sa ating buhay. Ito ang kompromiso ng ating mga halaga sa hangarin ng makamundong tagumpay o pagtanggap. Ito ay ang pagpayag na maging isang bulag na mata sa kawalan ng katarungan, upang manahimik sa harap ng maling paggawa. Ito ang unti-unting pagguho ng ating integridad, ang ating pagpayag na ikompromiso ang ating mga paniniwala para sa personal na pakinabang o kaginhawaan. Kami ay hindi gaanong nakikilala, hindi gaanong nakatuon sa katotohanan, hindi gaanong masigasig sa katwiran. Ang banayad na paglilipat na ito ay hindi palaging madaling kilalanin. Ito ay isang unti-unting dimang ng ilaw, isang mabagal na pagkupas ng apoy, na madalas na nakamask ng isang barnasen ng panlabas na relihiyoso. Maaari pa rin tayong magsimba, basahin ang ating mga Biblia, manalangin, ngunit ang puso, ang mismong kakanyahan ng ating pananampalataya, ay malamig na malamig. Ang chilling na ito ay isang banayad na magnanakaw, pagnanakaw ang kagalakan, ang pagnanasa, ang walang tigil na pangako na minsan ay nailalarawan ng ating kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang tahimik na pagguho, isang mabagal na pagkabulok, isang unti-unting pag-alis mula sa masigla, nagbibigay buhay na pag-ibig na dapat tukuyin ang ating pananampalataya. Dapat tayong manatiling mapagbantay, patuloy na sinusuri ang ating mga puso, tinitiyak na ang siga ng ating pananampalataya ay sumunog sa maliwanag, hindi nababagabag sa mga chilling na hangin ng kawalang interes at kasiyahan. Kaya paano natin labanan ang chilling ng puso, ang mabagal na pagkupas ng masidhing pananampalataya? Hindi ito isang mabilis na pag-aayos, isang solong panalangin, o isang biglaang pagsabog ng kasigasigan sa relihiyon. Ito ay isang pare-pareho, may malay tao na pagsisikap, isang pang-araw-araw na pagbabantay sa pag-aalaga ng siga ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Isipin ito bilang isang hardin. Ang isang magandang hardin ay hindi lamang lilito, nangangailangan ito ng pare-pareho na pag-aalaga,
pag-iwas sa hindi kanais-nais, pag-aalaga ng malusog na paglaki, at pagbibigay ng kinakailangang sikat ng araw at tubig. Ang ating espiritual na buhay ay pareho. Una, dapat nating linangin ang kamalayan sa sarili. Ang regular na pagsisiyasat ay mahalaga. Maglaan ng oras para sa tahimik na pagmuni-muni, marahil sa pamamagitan ng journal, pagmumuni-muni, o simpleng paggugol ng oras sa kalikasan. Tanungin ang iyong sarili ng mga matapat na katanungan, saan ako nakakaramdam ng pagkakakonekta sa Diyos? Anong mga aspeto ng aking buhay ang nag-drain ng aking espiritual na enerhiya? Ano ang mga bagay na nagdudulot sa akin ng kagalakan at ay konekta ako sa banal? Ang matapat na pagtatasa sa sarili ay ang unang hakbang patungo sa pagkilala sa mga lugar kung saan hinawakan ang pag-ibig ng pag-ibig. Susunod, aktibong maghanap ng mga pagkakataon upang makipag-ugnay muli sa Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan, kahit na ang mga ito ay mahalaga. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng isang personal na relasyon sa banal. Makipag-ugnay sa makahulugang panalangin, hindi lamang rote ng pagbigkas, ngunit taos-pusong pag-uusap. Gumugol ng oras sa pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan, na pinapayagan ng salita ng Diyos na tumagos sa iyong puso at haminin ang iyong mga pananaw. Makinig sa tinig ng Diyos sa tahimik na sandali, sa kagandahan ng kalikasan, at sa mga mukha ng mga nasa paligid mo. Bukod dito, linangin ang mga gawa ng tunay na serbisyo. Huwag magbigay ng obligasyon, ngunit sa isang tunay na pagnanais na maglingkod sa iba. Maghanap ng mga paraan upang maipahayag ang iyong pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan at pakikiramay. Voluntaryo sa isang lokal na kawanggawa, bisitahin ang may sakit o matatanda, nag-aalok ng isang tulong sa isang kapitbahay na nangangailangan. Ang mga gawaing ito ng paglilingkod ay hindi lamang makikinabang sa iba ngunit nagpapalusog din sa ating sariling espiritual na kagalingan, na muling nagbabago ng siga ng pag-ibig sa loob ng ating mga puso. Tandaan ang talinghaga ng mga talento. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng mga natatanging regalo at kakayahan. Ginagamit ba natin ang mga talento na ito upang luwalhatiin ang Diyos at maglingkod sa iba? O inilibing ba natin sila, na pinapayagan silang manatiling walang tigil at hindi ginagamit? Ang aktibong naghahanap ng mga paraan upang magamit ang ating mga regalo na ibinigay ng Diyos ay isang makapangyarihang antidote sa pag-ibig ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagsali sa buong buhay, pagyakap sa aming layunin, at paggamit ng aming mga kakayahan upang makagawa ng isang positibong epekto sa mundo sa paligid natin. Ang aktibong pakikipag-ugnay na ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng layunin at koneksyon, pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagpapalalim ng ating pag-ibig sa Diyos. Sa wakas, alagaan ang iyong mga relasyon. Mamuhunan ng oras sa pagbuo ng malakas, malusog na relasyon sa pamilya, kaibigan, at iyong komunidad. Magsagawa ng kapatawaran, palawakin ang biyaya, at nagsisikap na maging pag-unawa at mahabagin sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang malakas na ugnayan ay nagbibigay ng suporta, paghihikayat, at isang pakiramdam ng pag-aari, paglaban sa paghihiwalay at kalungkutan na maaaring mag-ambag sa pag-ibig ng pag-ibig. Tandaan, ang aming mga relasyon ay isang salamin ng aming panloob na sarili. Ang isang puso na puno ng pag-ibig ay natural na sumasalamin sa init at pakikiramay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sa kabaligtaran, ang isang malamig na puso ay nagpupumilit na kumonekta ng may kabuluhan sa mga nasa paligid natin. Ang pagpapalakas ng mga bono na ito ay tumutulong sa amin upang manatiling konektado sa mapagkukunan ng ating pag-ibig at pakikiramay. Ang paglalakbay patungo sa muling pagsasaayos ng ating pananampalataya ay isang tuloy-tuloy, na nangangailangan ng pangako, tiyaga, at isang pagpayag na patuloy na suriin ang ating mga puso at buhay. Ang mga gantimpala, gayunpaman, ay hindi mababago. Mas malalim tayo sa praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Napag-usapan natin ang tungkol sa panalangin, serbisyo, at mga relasyon. Ngunit paano natin isasalin ang mga abstract na konsepto na ito sa mga nasasalat na kilos sa ating pang-araw-araw na buhay? Isaalang-alang ang iyong pang-araw-araw na gawain. Nasaan ang mga pagkakataon para sa koneksyon, para sa serbisyo, para sa pagpapahayag ng pag-ibig? Marahil ito ay sa simpleng gawa ng pag-aalok ng isang tunay na papuri sa isang kasamahan, isang pakikinig na tainga sa isang kaibigan na nabibigatan ng pag-aalala,
o isang tulong sa isang matatandang kapitbahay na nakikipaglaban sa mga pamilihan. Ang mga maliliit na kilos na ito, na madalas na hindi napapansin sa buhawi ng pang-araw-araw na buhay, ay makapangyarihang pagpapahayag ng pag-ibig. Isipin ang iyong trabaho. Papalapit ka ba sa iyong mga gawain sa isang diwa ng serbisyo, na nagsisikap na maging higit na hindi para sa personal na pakinabang ngunit para sa ikabubuti ng samahan at mga taong pinaglilingkuran mo? Ginagamot mo ba ang iyong mga kasamahan na may paggalang, empatiya, at pag-unawa, kahit na lumitaw ang mga hindi pagkakasundo? Ang iyong profesional na buhay ay nag-aalok ng isang mayamang tanawin para sa pag-aalaga ng pakikiramay at pagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong pananampalataya. Maghanap ng mga pagkakataon na magturo sa iba, upang ibahagi ang iyong kaalaman at kadalubhasaan, upang makabuo ng isang pakikipagtulungan at suporta sa kapaligiran sa trabaho. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng pagiging perpekto, ngunit tungkol sa paggawa ng isang malay-tao na pagsisikap upang maipasok ang iyong gawain sa pag-ibig at layunin. At ano ang tungkol sa iyong personal na buhay? Paano mo pinangangalagaan ang iyong mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan? Aktibo ka bang nakikinig kapag nagsasalita sila? Nag-aalok ng suporta sa mga mapaghamong oras, ipinagdiriwang ang kanilang mga tagumpay, at pagpapatawad sa kanilang mga pagkukulang. Ang matapat na komunikasyon, empatiya, at isang pagpayag na makompromiso ay mga mahahalagang sangkap sa pagbuo ng malakas, malusog na relasyon. Mag-ischedule ng regular na oras para sa mga makabuluhang pag-uusap, nakakaakit na mga aktibidad, at simpleng naruroon sa mga mahal mo. Iwasan ang bitag ng pagpapahintulot sa mga abalang schedule at mga abala na mabura ang mga bono na napakahalaga sa ating kagalingan. Tandaan, ang mga ugnayang ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, tungkol din sila sa pagbibigay ng iyong oras, iyong pansin, at pag-ibig. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga espiritual na kasanayan sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maaaring kasangkot ito ng ilang minuto ng tahimik na pagmuni-muni tuwing umaga, pagbabasa ng isang daanan ng banal na kasulatan bago matulog, o pakikinig sa nakakaganyak na musika. Maghanap ng mga kasanayan na sumasalamin sa iyo at isama ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na ritmo. Ang mga maliliit na gawa ng debosyon ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong espiritual na kagalingan, na nagpapasulong ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos at palakasin ang iyong kapasidad para sa pag-ibig. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit, pare-pareho na pagkilos. Ito ay ang pinagsama-samang epekto ng mga tila menor de edad na mga pagpipilian na sa huli ay humuhubog sa ating pagkatao at nakakaimpluwensya sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at iba pa. Tandaan, ang paglalakbay ng muling pagbagsak ng pananampalataya at pag-ibig ay isang marathon, hindi isang sprint. Hinihiling nito ang pasensya, tiyaga, at isang pagpayag na matuto at lumago. Yakapin ang proseso, ipagdiwang ang maliit na tagumpay, at tiwala sa gabay ng Diyos sa buong paglalakbay. Ang landas ay maaaring maging mahirap sa mga oras, ngunit ang mga gantimpala ay higit pa sa mga paghihirap. Tandaan, ito ay isang panghabambuhay na pangako sa pag-aalaga ng iyong espiritual na buhay at pagpapalakas ng iyong kapasidad para sa pag-ibig. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Napag-usapan namin ang pagsasama ng pananampalataya at pag-ibig sa iyong profesional at personal na buhay. Ngunit paano mo talaga gagawin yun sa pang-araw-araw na batayan? Magsimula tayo sa kapatawaran. Ang kapatawaran ay hindi lamang isang konsepto sa relihiyon, ito ay isang mahalagang elemento ng kagalingan ng emosyonal. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan ka lamang sa katagalan. Kinokonsumo nito ang iyong enerhiya, ulap ang iyong paghuhusga, at pinipigilan kang sumulong. Ang pagpapatawad sa isang tao ay hindi nangangahulugang pagkonsumo ng kanilang mga aksyon, nangangahulugan ito na ilabas ang pasanin ng galit at kapitan na dala mo. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan sa sama ng loob. Magsanay sa pang-araw-araw na kapatawaran, hindi lamang para sa iba kundi para din sa iyong sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, alamin mula sa kanila, patawarin ang iyong sarili, at magpatuloy. Isaalang-alang ang pag-journal bilang isang tool para sa pagmuni-muni sa sarili at paglago ng espiritual. Sumulat tungkol sa iyong mga karanasan, iyong emosyon, iyong mga pakikibaka, at iyong mga tagumpay. Nagbibigay ang journal ng isang ligtas na puwang upang maproseso ang iyong mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga.
Makakatulong ito sa iyo na makilala ang mga pattern sa iyong pag-uugali, alisan ng takip ang mga nakatagong paniniwala, at makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at ang iyong relasyon sa Diyos. Pagnilayan ng mga sandali kung saan nadama mo ang isang malakas na koneksyon sa iyong pananampalataya, at pag-aralan kung ano ang nag-ambag sa karanasan na iyon. Katulad nito, suriin ang mga sitwasyon kung saan nagpupumiglas ka upang may sama ang pag-ibig at pakikiramay, anong mga hadlang ang nakatagpo mo, at paano mo malalampasan ang mga ito sa hinaharap. Ang isa pang malakas na kasanayan ay ang pasasalamat. Maglaan ng oras bawat araw upang pagnilayan ang mga bagay na pinapasasalamatan mo. Maaari itong maging isang bagay na kasing simple ng isang mainit na tasa ng kape sa umaga, isang magandang paglubog ng araw, o ang suporta ng isang mahal sa buhay. Ang pagtuon sa pasasalamat ay nagbabago ng iyong pananaw mula sa kung ano ang kulang sa mayroon ka na. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kasiyahan at pagpapahalaga, pagpapahusay ng iyong pangkalahatang kagalingan. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa iba ay pantay na mahalaga. Ang isang simpleng, salamat, ay maaaring pumunta sa isang mahabang paraan sa pagpapalakas ng mga relasyon at pag-aalaga ng isang positibong kapaligiran. Isaalang-alang ang pagsulat ng mga tala ng pasasalamat, na nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga ng pasalita, o simpleng paggugol ng oras upang kilalanin ang mga kontribusyon ng iba. Bukod dito, isaalang-alang ang mga gawa ng serbisyo. Ang pagboluntaryo ng iyong oras sa isang kadahilanan na pinaniniwalaan mo ay isang malakas na paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya at pag-ibig. Nag-uugnay ito sa iyo sa iyong pamayanan, nagbibigay ng isang pakiramdam ng layunin, at nagbibigay daan sa iyo upang makagawa ng isang nasasalat na pagkakaiba sa buhay ng iba. Kung nagboluntaryo ito sa isang kusina ng sopas, nagtuturo ng isang kabataan, o nag-aalok lamang ng tulong sa isang kapitbahay, ang mga gawa ng serbisyo ay nagpayaman sa iyong buhay habang sabay na nakikinabang sa iba. Hindi ito tungkol sa mga engranding kilos, ito ay tungkol sa maliliit na gawa ng kabaitan na gumanap ng palagi. Ang mga maliliit na kilos na ito ay naipon, na lumilikha ng isang ripple na epekto ng positibo sa iyong mundo at higit pa. Alalahanin na kahit na ang mga maliliit na kilos, na ginanap na may pag-ibig at hangarin, ay may malaking epekto. Ang pinagsama-samang epekto ng pare-pareho ang kabaitan ay humuhubog sa ating pagkatao at pinapalakas ang ating koneksyon sa kapwa-Diyos at sangkatauhan. Ang paglalakbay na ito ng pananampalataya at pag-ibig ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagsisikap na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Tandaan, ang espiritual na paglalakbay na ito ay hindi isang lahi, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga oras na naramdaman mong nasaraan ng loob, kapag natitisod ka, at kapag pinag-uusapan mo ang iyong landas. Ang mga sandaling ito ay hindi maiiwasan, at sila rin ay mga pagkakataon para sa paglaki. Huwag matakot na humingi ng gabay mula sa mga mapagkakatiwalaang mentor, espiritual na pinuno, o kahit na mga malapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka at paghanap ng suporta ay maaaring magpapagaan ng mga damdamin ng paghihiwalay at magbigay sa iyo ng mahalagang pananaw. Ang isang sumusuporta sa komunidad ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananagutan, at isang pakiramdam ng pag-aari. Isaalang-alang ang kapangyarihan ng kapatawaran, hindi lamang para sa ang iba, ngunit para din sa iyong sarili. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan ka lamang sa katagalan. Ang kapatawaran ay isang proseso, hindi isang solong kaganapan. Nangangailangan ito ng pagmuni-muni sa sarili, pag-unawa, at isang pagpayag na palayain ang nakaraan. Magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa nasaktan na naranasan mo, na pinapayagan ng iyong sarili na madama ang emosyon ng walang paghuhusga. Pagkatapos, subukang maunawaan ang pananaw ng taong nagdulot sa iyo ng pinsala. Hindi ito nangangahulugan ng pagkonsumo ng kanilang mga aksyon, ngunit sa halip na subukang makita ang sitwasyon mula sa kanilang pananaw. Sa wakas, sinasadya na piliin na palayain ang galit at sama ng loob, palayain ang iyong sarili mula sa pasanin ng negativity. Ang prosesong ito ay maaaring maging mahirap, at maaaring tumagal ng oras, ngunit napakalawak ng mga gantimpala. Pinapayagan ka ng kapatawaran na sumulong, magpagaling, at makaranas ng kapayapaan sa loob. Ang pagsasanay sa sarili ay nagpapatunay ay pantay na mahalaga. Lahat tayo ay nagkakamali,
at mahalaga na malaman mula sa kanila nang hindi nakatira sa pagpuna sa sarili. Palawakin ang parehong pakikiramay at pag-unawa sa iyong sarili na mag-aalok ka sa isang kaibigan. Ang mga kasanayan sa pagmumuni-muni at pag-iisip ay maaari ring makabuluhang mapahusay ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa iyo na patahimikin ang isip, upang maging mas kamalayan ang iyong mga saloobin at emosyon, at kumonekta sa iyong panloob na sarili. Kahit na ang ilang minuto ng pang-araw-araw na pagmumuni-muni ay maaaring gumawa ng isang malalim na pagkakaiba. Maghanap ng isang tahimik na puwang, umupo ng comfortable, at tumuon sa iyong paghinga. Pansinin ang pagtaas at pagbagsak ng iyong dibdib o tiyan, at malumanay na i-redirect ang iyong pansin pabalik sa iyong paghinga tuwing gumagala ang iyong isip. Maraming mga gabay na pagmumuni-muni na magagamit sa online o sa pamamagitan ng mga app, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga nagsisimula. Ang pag-iisip ay nagsasangkot ng pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga. Ito ay tungkol sa pagpansin ng iyong mga saloobin, damdamin, at sensasyon nang hindi dinadala sa kanila. Magsanay ng pag-iisip sa buong araw mo, binibigyang pansin ang mga simpleng bagay, ang lasa ng iyong pagkain, ang pakiramdam ng araw sa iyong balat, ang tunog ng mga ibon na kumakanta. Ang mga kasanayang ito ay nagtatanim ng isang pakiramdam ng kapayapaan, kaliwanagan, at koneksyon sa banal. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagmuni-muni sa sarili. Regular na maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga saloobin, damdamin, at kilos. Ang journal ay maaaring maging isang malakas na tool para sa pagmuni-muni sa sarili. Isulat ang iyong mga saloobin at damdamin, galugarin ang iyong mga karanasan, at kilalanin ang mga pattern sa iyong pag-uugali. Tanungin ang iyong sarili ng mga mapaghamong katanungan, ano ang aking lakas at kahinaan? Ano ang aking mga halaga? Ano ang aking mga layunin? Paano ako mabubuhay ng isang mas tunay at makabuluhang buhay? Ang matapat na pagmuni-muni sa sarili ay nagbibigay daan sa iyo upang makakuha ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, kilalanin ang mga lugar para sa paglaki, at gumawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na nakahanay sa iyong mga halaga at adhikain. Ang patuloy na proseso ng introspection ay mahalaga para sa espiritual na paglaki at pagtuklas sa sarili. Makakatulong ito sa iyo na maunawaan ang iyong mga pagganyak, iyong takot, at iyong pag-asa, na humahantong sa isang mas katuparan at may layunin na buhay. Nagbibigay din ito ng isang mas malinaw na pag-unawa sa iyong relasyon sa banal at ang iyong lugar sa mundo. Tandaan, ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at pagpipino, isang proseso ng patuloy na pagiging. At nagsasalita tungkol sa pagmuni-muni sa sarili, masuri natin ang isang maliit na mas malalim sa lakas ng pag-journal. Hindi lamang ito tungkol sa pagsulat ng iyong mga saloobin, ito ay tungkol sa paglikha ng isang dialogo sa iyong sarili, isang puwang para sa matapat na pagsisiyasat. Isipin ang iyong journal bilang isang sagradong puwang, isang confidante na walang paghuhusga. Huwag mag-alala tungkol sa grammar o estilo, hayaan lamang na malayang damaloy ang iyong mga saloobin sa pahina. Minsan, ang pinaka nagbubunyag na mga pananaw ay nagmula sa tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye. Tandaan na ang oras na nakaramdam ka ng isang biglaang pagsulong ng kagalakan habang pinapanood ang paglubog ng araw. O ang sandaling yun ng pagkabigo kapag nag-crash ang iyong computer. Ang mga tila maliit na sandali na ito ay madalas na humahawak ng susi sa pag-unawa sa iyong mas malalim na emosyon at pagganyak. Subukan ang iba't ibang mga senadorya sa journal upang mag-spark ng iyong pagmuni-muni. Maaari mong tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpapasalamat ko ngayon? Ang simpleng tanong na ito ay maaaring ilipat ang iyong pananaw at tumuon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. O maaari mong galugarin ang isang mapaghamong karanasan, nagtanong, ano ang natutunan ko sa sitwasyong ito? Paano ko malalapit ang mga katulad na sitwasyon sa hinaharap? Pinapayagan ka ng journal na i-proseso ang iyong emosyon, kilalanin ang mga paulit-ulit na pattern, at makakuha ng kailanawan sa direksyon ng iyong buhay. Ito ay isang malakas na tool para sa pagtuklas sa sarili at personal na paglaki. Ang isa pang mahalagang kasanayan ay ang paglilinang ng pasasalamat. Ang paggugol ng oras sa bawat araw upang pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong buhay, gaano man kaliit, maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at espiritual na paglalakbay.
Inilipat nito ang iyong focus mula sa kung ano ang kulang sa kung ano ang mayroon ka. Magsimula ng isang journal ng pasasalamat, naglista ng 3 bagay na nagpapasalamat ka sa bawat araw. Maaari itong maging isang bagay na kasing simple ng isang mainit na tasa ng kape, isang maaraw na araw, o pag-ibig ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang kamalayan na kasanayan na ito ay nagtatanim ng isang positibong mindset at nagtataguyod ng mas malalim na pakiramdam ng pagpapahalaga sa mga pagpapala sa buhay. Ang pasasalamat ay nagpapalakas din sa iyong koneksyon sa banal, na kinikilala ang kasaganaan at kabutihan sa universo. Bukod dito, isaalang-alang ang pagsasama ng mga gawa ng serbisyo sa iyong espiritual na kasanayan. Ang pagtulong sa iba, kung sa pamamagitan ng pagboluntaryo, pag-donate sa kawanggawa, o pag-aalok lamang ng isang mabait na salita, ay maaaring malalim na matutupad. Kapag nakatuon ka sa paglilingkod sa iba, inilipat mo ang iyong pansin sa iyong sariling mga alalahanin at pagkabalisa, pag-aalaga ng empatiya, pakikiramay, at isang pakiramdam ng koneksyon sa mas malaking pamayanan. Ang mga gawa ng serbisyo ay maaari ring palalimin ang iyong espiritual na pag-unawa sa pamamagitan ng paalalahanan sa iyo ang iyong pagkakaugnay sa lahat ng nilalang. Ito ay isang nasasalat na paraan upang maipahayag ang iyong pasasalamat at mag-ambag sa kagalingan ng mundo sa paligid mo. Pag-isipan ang epekto na maaari mong magkaroon sa pamamagitan lamang ng pagpigil sa pintuan na bukas para sa isang tao, nag-aalok ng tulong sa isang kapitbahay, o pagboluntaryo ng iyong oras sa isang lokal na kawanggawa. Ang mga maliliit na kilos na ito ay tumatakbo palabas, na lumilikha ng positibong pagbabago sa buhay ng iba at pagyamanin ang iyong sariling espiritual na paglalakbay. Tandaan, ang tunay na espiritual na paglago ay hindi lamang tungkol sa panloob na kapayapaan, ito rin ay tungkol sa panlabas na pakikiramay at nag-aambag sa higit na kabutihan. Ang pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay ay isang pangunahing prinsipyo ng maraming mga espiritual na landas, at ang serbisyo ay isang malakas na paraan upang maranasan mismo ang koneksyon. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng iyong pag-ibig at pagkahabag na lampas sa iyong sarili, na nagpayaman hindi lamang sa buhay ng iba, kundi pati na rin ang iyong sarili. At sa wakas, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-iisip. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagmumuni-muni, bagaman yon ay isang kamanghamanghang tol. Ang pag-iisip ay tungkol sa paglilinang ng isang kasalukuyang sandali na kamalayan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa iyong paghinga, iyong pandama, iyong mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga. Kapag naghuhugas ka ng pinggan, tunay na nakatuon sa init ng tubig, ang pakiramdam ng sabon, ang tunog ng pag-drain ng tubig. Kapag naglalakad ka, mapansin ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang mga tunog sa paligid mo, ang mga tanawin na nakatagpo mo. Ang kamalayan ng kamalayan na ito ay tumutulong sa iyo na pahalagahan ang simpleng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay, at nakakatulong din ito upang masira ang siklo ng pag-uusap at pag-aalala. Kadalasan, ang ating mga pagkabalisa ay nagmula sa tirahan sa nakaraan o nababahala tungkol sa hinaharap. Ang pag-iisip ng pag-iisip sa amin sa kasalukuyan, na nag-aalok ng isang pakiramdam ng kalmado at katatagan. Maaari mong isama ang pag-iisip sa iyong araw sa maraming maliliit na paraan. Kumuha ng ilang minuto bawat umaga upang simpleng umupo ng tahimik at obserbahan ang iyong hininga. Sa iyong araw ng trabaho, kumuha ng maikling pahinga upang mabatak, maglakad-lakad, o isara lamang ang iyong mga mata at tumuon sa iyong paghinga. Bago kumain, maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang pagkain sa harap mo, napansin ang mga kulay, texture, at amoy. Ang mga maliliit na gawa ng pag-iisip na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at espiritual na paglaki. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, isang koneksyon na lumilipas sa mga limitasyon ng pag-iisip at damdamin. Ito ay tungkol sa nakakaranas ng buong buhay at ganap, sa lahat ng kayamanan at pagiging komplikado nito. Isipin ito tulad nito, isipin na nakikinig ka ng isang magandang piraso ng musika. Kung palagi kang ginulo ng iba pang mga saloobin o alalahanin, makaligtaan mo ang mga nuances at kagandahan ng musika. Ang pag-iisip ay tungkol sa ganap na paglubog ng iyong sarili sa karanasan, na nagpapahintulot sa iyong sarili na maging naroroon at tumanggap sa kagandahang nakapaligid sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa symphony ng buhay,
kapwa ang grand crescendos at ang tahimik na pagsasama. Hindi ito tungkol sa pagtakas sa mga hamon ng buhay, ngunit tungkol sa pagharap sa kanila ng mas malaking pakiramdam ng kailanawan at pagkakapantay-pantay. At ang kailanawan na yon, ang kalmadong sentro na yon, na kung saan ang tunay na espiritual na paglago ay madalas na namumulaklak. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, isang pagpapalalim ng iyong kamalayan, at isang paglilinang ng panloob na kapayapaan na sumasalamin sa labas, na hawakan ang buhay ng lahat ng iyong nakatagpo. Ito ay isang kasanayan, isang pang-araw-araw na pangako sa pagiging ganap na buhay. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas natural ito ay nagiging paghabi nito sa tela ng iyong pang-araw-araw na pag-iral. At habang nililinang mo ang pag-iisip na ito, matutuklasan mo ang isang mas malalim na koneksyon hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa banal, sa universo, sa lahat ng iyon. Kaya, paano natin isinasama ang kaisipang kamalayan na ito sa ating pang-araw-araw na gawain? Hindi ito tungkol sa mga magagandang kilos o marahas na pagbabago sa buhay, ngunit sa halip ay isang serye ng maliit, pare-pareho na pagkilos. Isipin ito tulad ng pag-aalaga ng isang hardin. Hindi mo inaasahan ng isang malago, masiglang hardin na mamulaklak ng magdamag. Nangangailangan ito ng pang-araw-araw na pansin, pare-pareho ang pagtutubig, pag-iwas, at pag-aalaga. Ang pag-iisip ay pareho. Ito ay isang kasanayan, isang paglilinang ng kamalayan, hindi isang patutunguhan. Ang isang makapangyarihang tool ay ang pagsasanay ng maalalahanin na paghinga. Maghanap ng isang tahimik na puwang, umupo ng comfortable, at isara ang iyong mga mata. Dalhin ang iyong pansin sa iyong hininga, pakiramdam ang banayad na pagtaas at pagbagsak ng iyong dibdib o tiyan. Pansinin ang pandamdam ng pagpasok ng hangin at pag-iwan sa iyong katawan. Huwag subukang kontrolin ang iyong paghinga, sundin lamang ito. Kapag gumagala ang iyong isip at ito ay malumanay na gabayan ang iyong pansin pabalik sa iyong paghinga. Ang simpleng kilos na ito ay makakatulong upang kalmado ang sistema ng nerbiyos, bawasan ang stress, at magsulong ng isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Kahit na 5 minuto ng maingat na paghinga ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang pag-scan ng katawan. Humiga o umupo ng comfortable at dalhin ang iyong pansin sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, nagsisimula sa iyong mga daliri sa paa at unti-unting gumagalaw paitaas. Pansinin ang anumang mga sensasyon tingling, init, pag-igting ng walang paghuhusga. Mag-obserbahan lamang. Ang pagsasanay na ito ay tumutulong upang i-connect ka sa iyong pisikal na katawan, nasaligan ka sa kasalukuyang sandali at pagbabawas ng damdamin ng pagkabalisa o pagkakakonekta. Ang pag-iisip na pagkain ay isa pang kamanghamanghang kasanayan. Sa halip na magmadali sa iyong mga pagkain, maglaan ng oras. Masaya ang bawat kagat, binibigyang pansin ang lasa, texture, at amoy ng iyong pagkain. Pansinin ang mga kulay at pagtatanghal. Kumain ng walang mga abala, tulad ng telebisyon o sa iyong telepono. Pinapayagan ka nitong lubos na pahalagahan ang iyong pagkain at kumonekta sa pagpapakain na ibinibigay nito. Ito ay isang simpleng kilos na maaaring magbago ng isang makamundong gawain sa isang maingat na karanasan. Tandaan, ito ang pare-pareho na mahalaga. Kahit na ang mga maikling pagsabog ng pag-iisip sa buong araw ay maaaring makaipon at magkaroon ng malalim na epekto. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang maingat na puwang sa loob ng iyong araw, isang kanlungan mula sa patuloy na hinihingi at pagkagambala ng modernong buhay. Ang puwang na ito ay hindi isang pisikal na lugar, ngunit isang estado ng pagiging, isang malay tao na pagpipilian na naroroon, upang obserbahan, at pahalagahan ang simpleng kagandahan ng pagkakaroon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sagrado sa karaniwan. Ang tahimik na kagalakan sa isang tasa ng tsaa, ang init ng araw sa iyong balat, ang pagtawa ng isang mahal sa buhay. Ang mga tila maliit na sandali, kapag lumapit na may maalalahanin na kamalayan, ay naging mga gateway sa isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo. At habang nililinang mo ang mas malalim na koneksyon na ito, makikita mo ang iyong espiritual na paglaki na natural na naglalahad, tulad ng isang bulaklak na umaabot sa araw. Mag-isip ng pag-iisip bilang isang kalamnan, ang mas maraming pag-eehersisyo mo, mas malakas ito.
Hindi ito tungkol sa pagkamit ng isang estado ng perpektong katahimikan o pagtanggal ng lahat ng mga saloobin hindi makatutuhanang iyon. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang banayad na kamalayan sa iyong mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga. Kapag napansin mo ang iyong isip na gumagala, na hindi may iwasang ito ay, kilalanin lamang ito ng walang pintas. Sabihin mo sa iyong sarili, mayroong pag-iisip na muli, at malumanay na ay redirect ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga o sa kasalukuyang sandali. Mahalaga ang obserbasyong hindi paghuhusga na ito. Madalas nating hinuhusgahan ang ating sarili ng malupit para sa ating mga saloobin at damdamin, na lumilikha ng isang siklo ng negativity. Ang pag-iisip ay tumutulong upang masira ang siklo na ito sa pamamagitan ng paglikha ng puwang sa pagitan mo at ng iyong mga saloobin, na nagpapahintulot sa iyo na obserbahan ang mga ito nang hindi na swipe sa kanila. Isaalang-alang ang pagsasama ng pag-iisip sa iyong pang-araw-araw na gawain. Simulan ang maliit. Marahil ay nagsisimula ka sa ilang minuto ng pag-iisip na paghinga tuwing umaga bago mo simulan ang iyong araw. O baka magsanay ka ng maalalahanin na pagkain sa iyong pahinga sa tanghalian. Maaari mo ring isama ang pag-iisip sa iyong trabaho sa pamamagitan ng pagkuha ng mga maikling pahinga sa buong araw upang mag-focus lamang sa iyong hininga at ang iyong katawan. Ang mga maliliit na gawa ng pag-iisip na presensya ay may unti-unting lumilipat ang iyong pananaw at lumikha ng isang mas malaking pakiramdam ng kalmado at kailanawan. Ang isa pang aspeto ng pag-iisip ay ang paglilinang ng pakikiramay, kapwa para sa iyong sarili at para sa iba. Ito ay nagsasangkot ng pagkilala sa iyong sariling mga pagkadilim at pakikibaka ng walang pagpuna sa sarili. Nangangahulugan ito ng paggamot sa iyong sarili ng parehong kabaitan at pag-unawa na mag-aalok ka ng isang kaibigan. Kasama rin dito ang pagpapalawak ng kabaitan at pag-unawa sa iba, na kinikilala na ang lahat ay dumadaan sa kanilang sariling mga hamon at pakikibaka. Magsanay ng aktibong pakikinig kapag nakikipag-ugnayan sa iba, tunay na naririnig ang sinasabi nila nang hindi nakakagambala o bumubuo ng iyong tugon. At tandaan, ang pag-unlad ay hindi linear. Magkakaroon ng mga araw na ang iyong kasanayan ay nakakaramdam ng mas malakas, at mga araw na mas mahirap. Iyon ay perpektong normal, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy lamang na magpakita, patuloy na magsanay, panatilihin ang paglilinang ng maalalahanin na puwang sa loob ng iyong sarili. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang lahi. At ang mga gantimpala isang mas malaking pakiramdam ng kapayapaan, kaliwanagan, at koneksyon ay nagkakahalaga ng pagsisikap. Kung mas yakapin mo ang pagsasanay na ito, mas matutuklasan mo ang pagbabago ng kapangyarihan nito sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay. Malalaman mo ang iyong sarili na maging mas kasalukuyan, mas may kamalayan, mas mahabagin, at higit na konektado sa kagandahan at pagtataka sa mundo sa paligid mo. Ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, isang regalo na patuloy na nagbibigay. Kaya, anong aspeto ng pag-iisip ang unahin mo sa iyong buhay ngayon? Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Mag-subscribe sa channel, buhayin ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa paglilinang ng pasasalamat, at makikita kita doon. Mag-ingat, at tandaan na maging mabait sa iyong sarili. Ito ay si Marco, nag-sign off.